Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong rereakan. Ito, sa KMJS to, no? Kalagay dito. Misteryosong boses ng matanda nakijamming sa isang videoke session. So 1 year ago to na upload. Panoorin natin to mga kabayan ko. Dapat sana'y masayang videoke session sa Agusan del Sur, biglang nabalot ng tensyon at katatakutan. Sa kalagitnaan ng pagvivideoke ng pamilyang ito sa Bayugan City, Agusan del Sur, pare-parehong nanindig ang kanilang mga balahibo. Sa gitna kasi ng kanilang jamming, may misteryosong boses ng matanda na bigla-bigla na lang daw sumingit at kumanta. Record lang ka na mo ha, pero ayaw pakita sa mong na. Sakit ka niya siya. Lakatlok ba ni Uy, Ano ginoo ko ang lamig pakinggan. Kuyawan niya ng limbaw. Ang nakapagtataka rito, wala naman daw silang kasamang matanda. Uligid siya pag doon sa microphone. Uligid siya. Kung walang kay walay bitawan, ang pagmahaling kabus kong duman. So yung kumakanta na yun, ang linaw naman nun. Ang mahiwagang tinig na gawa pa raw tapusin ang isang buong kanta. Ayos ah. Inawit, hindi raw sila pamilyar. Kung bahagya na ingay ko, Di ba na-i-record lang yun doon? inuudapan ang pagpanggausap. Kanino nga ba ang boses sa videoke? At ano ang kanyang inaawit? Sakit ka niya siya. Na usap, Record lang ka na mo ha, pero ayaw pakita sa mong na. natawa kanino. Ang video, kuha nito lang nakaraang linggo sa terrace ni na Christine. Sakit ka niya siya. Na usap, Akala ko kasi ads. Record lang ka na mo ha, pero ayaw Ads daw. natawa kanino. That time kasi, sabi ko sa kanya na tigil mo na kasi umulan na. Din pagbalik ko, pumunta na yung busis. Ang pagmahaling kabus kong duman. Kung ads, anong ibig mo sabihin na akala mo ads? So, naka-connect sa cellphone yung ano nyo, yung speaker nyo. Baka recorded yun sa ano sa cellphone nyo. Kasi kung ads, kadalasan nga hindi na usong magrenta ka ng videoke machine ngayon, di ba? Ang gagawin na lang ng mga magvi-videoke, kukuha na lang sa YouTube ng ano, ng video. Tapos yun na lang yung kakantahin. Di ba? Ang kanilang nai-record, parang boses daw ng matandang babae. Ngano kaha, Doon ako nanginginig dahil nga sa lamig ng boses niya at hindi ko familiar pati yung song niya. Malinaw din daw nilang narinig Lamig daw ng boses habang pinapakinggan niya. ang misteryosong tinig. Basin ako o mamatay, simba ko. Pag namatay daw, wag naman sana. Kaya doon na tumindig talaga yung balahibo ko. Yan na, ano na, papasok na yung, kahit wala pang explanation, ano, papasok na yung mga confirmation bias, no? Hahanapan na nila ng kababalaghan na dugsong yung nangyayari. Nakatingami nga, nagtingog. Ano sabi niya? Yung balahibo, simba ko. Pag namatay daw, wag naman sana. Kaya doon na tumindig talaga yung balahibo ko. Mato na kuyawan Natakot kami. mi. Nakatingami nga, Nagulat kami na tumunog bigla. nagtingog. ngano kaha, nga di ko malino. Sigurado
sigurado naman daw silang walang ibang pwedeng panggalingan ng boses sa kanilang kinapopwestuhan. Malabo rin daw na biglang may nag-connect sa gamit nilang speaker. Tutot mo na pero kailangan mo muna i-pair. Imposible namang mag-i-interrupt talaga. Kailangan malapit yung nakakonect. Hinala ng mag-anak ang nai-record na Lahat imposible na lahat, no? Pagka talaga naniwala ka na nakababalaghan yung isang bagay, lahat imposible na yan. Kaya sometimes napapansin ko useless ng mag-debunk sa mga taong sarado na yung isip eh. For example, pag naniwala do sa mga peking ghost hunter, hindi na nila yun. Imposible na lahat yun, di ba? na boses sa video, posibleng isa raw sa 3 matanda sa kanilang Naghanap bahay. na ng Natawa kanino. Yun nga lang, pare-pareho na raw ang mga itong patay. Nagparamdam pa nga raw ang mga ito Diba? kailan sa panaginip ni Christine. Ako yung nag-guitar sa loob ng bahay. Manta sila, nag-i-enjoy sila, tapos ako daw yung nagtutugtog. Ako lagi kong napapanaginipan yung tatay ko. Ano kaya ibig sabihin nun? Baka may ituturo sa akin kayamanan, no? Una nilang pinaghihinalaan ang kanila raw Lola Lourdes na namatay noong 2003. Baka si Lola daw kasi paboritong kanta daw yun. Posible rin daw na ito kahit walang ang kapatid confirmation, ng kanilang Lola Lourdes na si Mauricia na 2 dekada naman nang namayapa. Pares lang din sila yung mahilig sa old song. Ang huli nilang hinala ang sumakabilang buhay na ina ni Christine noon lamang 2012 na si Evelyn. Mahilig po daw siyang kumanta at malamig din boses nun eh. Sakit ko. Wait, nanay mo, hindi mo alam yung boses? Talagang confirmation bias na to. Diba? Wala na silang process of elimination eh. Hindi man lang buong buhay mo, naririnig mo yung boses ng nanay mo, diba? Alam mo yung boses ng nanay mo. Parang hindi ka pa sure eh. Siguro, basin nakalimot na sila kay di ba? Bisan Diba? patay na ang tao. Yan papasok yung mga yung mga yung pagkabit ng mga istorya. Na siguro, 'di ba naalala niyo yung na-content natin yung bahay na may mga image ni Jesus Christ na lumitaw. Yung siguro kaya nagpakita 'yan kasi nakakalimot na yung mga tao parang dahil sa nangyari na 'yan, nag-iisip na sila ng ng reason eh. 'Di ba? Dahil hindi nila ma-determine kung saan nanggagaling yung kanta. Meron na agad silang na-formulate na reason kung bakit ginagawa 'yon. Na kung tutuusin mo, senseless. Tingnan natin, pakinggan natin yung reason ha. Sakit ko. Natawa kanino. Siguro, basin nakalimot na sila kay di ba? Bisan patay na ang tao. Nagkinahanglan man yun na o kanang. Diba? Kasi daw, baka daw nakalimot na sila, kailangan pa rin ng pagmamahal daw kahit patay na. Kung ganon, yung energy ng multo na pinangkanta niya, edi sana ginawa niya na lang message, mga anak ko, bakit nyo naman ako kinalimutan na? Kailangan ko ng pagmamahal nyo, di ba? Hindi, common sense na lang ang mo, but i-waste mo yung energy mo na kumanta ka kaysa bigyan mo ng message ng diretsahan yung mga kamag-anak mo dyan. Parang ganito, no? Pinakahuling load mo na. 'Di ba? Pinakahuling load mo na ito. Naplatan ka ng tire, ng gulong sa gitna ng kawalan. Huling load mo na. Tatawagan mo ngayon yung nanay mo, no? Para tulungan ka. Dahil huling load mo na yan, pag pindot mo, biglang kakantahan mo yung nanay mo. Tungod ba lang kay walay bulawan? Ano yung bahala na yung nanay mo mag-interpret? Sinabi mo na, ay baka ang anak ko na-flatan ng gulong sa kawalan. Di ba men? Senseless yung mga sinasabi ng ng mga nag-i-interpret nito eh. Di ba kung ang layunin niya na magbigay ng mensahe, ba't idadaan sa kantang ganyan? Hindi na lang sabihin kung ano yung mensahe.
na para magawa. O kung nakalimutan nyo na, hoy, nakakalimutan mga gago, nakalimutan nyo na ako. Anuhin nyo naman ako, pagdasal nyo naman ako, di ba? Yun na sana yung sasabihin yan. Ba't kailangan idaan pa sa kanta? ay wala'y bitawan. Si Christine, in-upload ang video sa Facebook. Tinatanong ko lang po talaga kung anong title noon at saka para naman po malalaman kung sino at ano talaga ang nangyari. Hanggang may nakakilala sa pamagat daw ng kanta. Ang awiting ito, isa raw classic Visayan song na ang pamagat, Dolor. Na-release siya in the year 1997. Decompose siya ni Gibbs Cabral and was interpreted by Emil Lucinadas. Basically, a love song siya na dedicated to a girl na nagngangalang Dolor. Dolor, what ang katahapning pa. Pagbati ko. Ibig sa isang babae na probably di siya pinipili kasi nga wala siyang bahandi or we call that a yaman. Sa ako. Pero nananatili pa rin palaisipan kung kaninong boses ito. Gayong wala namang matandang kasama si Christine sa bahay. Tulala kami doon, nakanganga. Kumapit ako sa kanya kasi takot. Bayugan. Video Kila Donsky yata yan sa ah. Bayugan, Agusan del Sur na balot ng katatakutan nung sa kalagitnaan ng kanilang jamming, may kakatwa at misteryosong boses na kumanta. Alam ko na to. Hindi ko pa napapanood to ha, pero ang theory ko, kasi yung mic nila kanina, pinakita wireless eh. Wireless yung mic nila eh. 608 ano, balik nga tayo. Nung pinakita nila equipment nila. Ito. Makikita mo dito, itong parang router ang itsura eh, no? Tot mo na pero Ito kasi, transmitter ito ng microphone eh. Yan eh. Pwedeng ang mangyari, sa kapitbahay nila, somewhere sa kapitbahay nila, may same brand ng microphone na nasasagap na itong transmitter nila. Or ng receiver, receiver pala ang tawag dito. Kasi meron akong microphone yung sa DJI, yung ganito. Transmitter, ito yung mismong mic eh. Tapos, receiver ito, feeling ko yun. Theory ko lang ha, tingnan natin. Merong silang kapitbahay na same brand ng microphone na sasagap na itong transmitter nila. Yun ang feeling ko. 608 tayo natapos. Ano dito tayo? Balik tayo. Tingnan natin kung yun yung... Diba? Natawa kanimo. si Lula daw, paboritong kanta daw yun. Ang aming team nag-imbestiga. Sa pagtatanong-tanong nila sa barangay, may nakapagturo sa kanila sa isang bahay na ilang metro ang layo kina Christine na ang naroon, mahilig din daw mag-videoke. Ay kabusis man yung umaawi si Linda. Lagi siya nagkanta ng Dolor. At ang babaeng tinutukoy Yun na nga. na pagtanungan, si Nanay Erlinda na buhay pa. Ayon sa kanya, June 11 din daw sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Sa oras din na nai-record ni na Christine ang Ay, hindi. videoke rin daw siya. Wired yung mic niya eh. Mission failed ako. Wired, hindi wireless yung mic ni nanay eh. Kanilang Pero bakit kaya nangyari yun? At ang kanya raw kinanta, walang iba kundi ang awiting Dolor. Saan ka gibog Dolor? Hinay ang among microphone. Pero wireless po ang gamit ninyo. Wireless. Wireless yung sabi ko na nga eh. Ako kumanta, may sinabi raw na kung mamatay ako, wag naman sana. Wala. Baka yung sa lyrics ng kanta. Di ba Wala may ganun? po. Kung magbata, patya. Boses nga bang talaga ni Nanay Erlinda ang nai-record ni na Christine? Sige nga, pakinggan natin. Dolor, anang dito nga nagasiga. Gawin ko kaya ringtone yung Dolor. Maan sa akong gugma. Amor nga
Sabi ko na wireless eh. Yung microphone na gamit eh. Record na ka na mo ha, pero yung pakita si mong Natawag ka nimo, hain ka na, ikang duluhan, ang sarap kawang iikanan. Pero ang ipinagtataka pa rin nila, paano kaya ito umabot sa bahay ni na Christine na ilang metro rin ang layo sa bahay ni na Nanay Erlinda? Baka long distance yung ano nila. Ipinaliwanag ito sa kanila ng isang physics professor. Nasabi niya dito. Kailangan talaga naka-ano si kuya, no? Tapos may salamin, tsaka may daladalang 61.8. And dito, 261.8 din. same frequency. Noon, kapag kumakanta ka, tapos gumagamit ka ng microphone na hindi ka parehas ng frequency dito, hindi talaga siya gagana. So, ibig sabihin, okay lang na hindi magkaparehang brand, at least pareha ng Yes po. Frequency. Yes po. How many meters po? Yung iba, kaya hanggang 50 meters lang. Yung iba naman, kaya kahit 100, kahit 200 meters. Na-try nyo na ba, ma'am, na like kumakanta kayo kahit nandun or sa Oo, away? tinatry ko dun banda, pero hindi na siya gumagana. Kasi rechargeable battery yung ginagamit. May tendency na halimbawa fully charged yung battery nung microphone, nakaparehas ng frequency niya, kahit nasa malayo, pwedeng makapag-transmit ng good quality ng audio. Kung time na nag-video kayo, sure kayo na wala kayong kasabay? Feel ko wala. Pwede naman, ma'am, na wala kayong narinig na kasabay nyo. It could be somebody na kapitbahay nyo na medyo malayo, basta within reach, no? Aabot Tapos yung full signal. charge. Tsaka nasa labas pa yung ano nila eh. Nasa labas yung ano tawag nila yung sound system nila, kaya madali makakasagap yun. Kapitbahay nyo na medyo malayo, basta within reach, no? Aabot Tapos yung full signal. charge. Kung ako, dapat i-recreate nila yun eh. Testing 1, 2, 3, 4. 50 meters. Malayo na. Wala na signal. Patay na. May tunog pa. Okay. So this is roughly 90 meters. Okay, may tunog pa. So this is roughly 120 meters. Yung receiver, kaya niyang marinig ang Malakas, signal ano? doon sa transmitter. Yung unit na nakakabit doon sa speaker, kaya niyang hagilapin kapag kaparehas yung sinasabi doon sa microphone na yon. Para na rin sa ikapapanatag ng loob ni na Christine, ipinabless pa rin nila ang kanilang bahay. marami ako inano sa ipag-isip ko talaga. So paano yung mga sinasabi nyo na habang napapanaginipan mo, yun kasi gumagana ang confirmation bias eh. Biro mo tinesting 120 meters abot yung yung microphone. So paano yung yung mga napapanaginipan nagpaparamdam, 'di ba? So lahat yon confirmation bias yon. Kasi hindi mo alam dahil naka-fix na sa isip mo kasi na paranormal yun nangyari eh. Maghahanap ka na ng pwedeng explanation doon. Katulad nung sinabi ni ate kanina na baka daw nakakalimot na, di ba? Nabigyan naman ng talaga, point, yun siya talaga, maniniwala ko. Sagad ko siya. Record lang ka na mo ha, pero yung Tunay ngang sa pagkanta, kumukonekta ang ating mga isipan sa ating puso. At ang ating puso naman, umaawit sa ating kaluluwa. Thank you so much. Dolor! Anyway, mga kababayan ko, ganda na episode natin, although na maikling oras lang. Pero nag-enjoy ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Good night.